Kahit malaki yung kita mo pero palaging ubos, saan ang pinaghirapan mo that month? Dapat may napupuntahan yung pagod mo kasi that pagod is tied up to time. Once you spend it, you can never get it back. Ito ang reality ng maraming OFWs. Nagtatrabaho ng matagal pero wala kang iniiwang asset. Ganito rin sa akin nung nagsimula ako sa Canada. Farm worker ako noon, long hours, maliit yung kita, title ko nga supervisor pero ang labas ko is laborer. Grabe yung pagod pero at the end of the month walang natitira. Wala kang tangible na may pinagmamay-ari. Saan na napunta yung pagod mo? Kasi the next month, trabaho ka naman ulit, start from the very beginning. So dapat yung asset, kailangan natin para may isabi tayo na may resulta yung pinaghirapan mo, hindi lang napupunta sa bills. Kung gusto mong malaman kung paano gawin asset yung pera mo, hindi lang sa gastos, napupunta sa totoong asset, sundan mo ako sa tour na ito. Subscribe ka para matutunan mo kung paano ang ordinary na Filipino abroad can start investing in real estate, especially here in Canada, kahit walang experience. Kumikita ako ng $770 dito sa bahay na ito, pwede mo rin gawin. Ito yung pinaka-recent purchase namin. Ito ay side-by-side duplex na nagbibigay sa amin ng $770 per month. Hindi ito hype, hindi ito sales talk. Real talk to na gusto kong ma-share sa inyo para kayo rin mismo pwedeng gumawa nito. Ito ang tunay na pera paulit-ulit every month kahit wala kang ginagawa. Kahit tulog ka, may kita ka pa rin. Alam mo, nung dumating ako sa Canada, wala talaga akong pera, wala talaga akong experience. Farm worker ako, maliit ang kita, mahaba yung oras sa trabaho, supervisor ka nga, pero laborer yung labas ko. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang truck driver. Mahaba yung oras at nagmamanage rin ako ng aming rental properties. Hindi pa kami financially free pero alam namin kung paano at kailan yun mangyayari. Kung OFW ka at pakiramdam mo walang progress, hindi ka tamad. Mali lang yung sistema na nilalaro mo. Hindi mo kailangan maging CEO ng isang kumpanya o kailangan ng malaking sahod para magsimula. Kung gusto mo matuto mag-invest sa real estate, subscribe sa channel na to. Walang guru, walang expert dito. Totoong numbers lang based on my experience. Gusto ko ma-share sa inyo. Hindi perfect ang bahay na to, pero kitang-kita yung potensyal. Binili ko tong property na to, itong duplex na to, at $354,000. Hindi siya perfect. Meron kailangan ayusin. Pero halatang-halata agad na meron itong potensyal. Before I even made an offer, sinet up ko muna yung team ko. Yung contractors ko, plumbers, electrician, cleaners, no? Set up ko muna yon para ang feeling mo, nandun ka pa rin. Set up your team that you can trust based on referrals from other investors. Dahil yung personal criteria namin, nag-invest kami outside of the main city para yung entry namin sa real estate mas mababa. So, kailangan na importante na ma-set up namin yung team kasi yung mga properties na katulad nito, this is 3.5 hours away at yung malaki doon is nagsi-self-manage ako. Hindi ako nag-hire ng property management team para mag-manage ako mismo para yung 10% na kita sa amin pupunta. Without your solid team, hindi mo to magagawa. Hindi talaga to posible pag wala kang maasahang mga contractors or yung mga boots on the ground kumaga. We rehab Unit B at a cost of $12,500. Ginawa namin yung kusina, in-update namin yung mga appliances, bago yung mga fixtures at yung pintura ng cabinets ay bago. Sa dining area naman, bago yung flooring plus may blinds sa mga bintana na bago. Tapos pininturahan din yung mga walls plus yung baseboard trims. The same thing with the living room. Bagong pintura, bagong flooring at pintura rin sa baseboards. Papunta namang basement, bago yung LVP flooring papuntang basement. So bago man namin nabili yung basement na to, ni-rehab to ng previous landlord. So ang bago dito is yung flooring, bago rin yung pintura, updated din yung bathroom. Yung ginawa namin is
freshen up lang yung itsura ng basement. Fresh paint plus new set of blinds. So sa Unit A naman, we only spent $2,000. Ang ginawa namin, fresh paint lang at bagong blinds. Kasi bago pa namin pinili, itong Unit A, parang updated na yung itsura niya compared sa Unit B. Updated siya, so kailangan lang ng konting freshen up. Pinili namin itong lugar na to kasi kitang-kita namin yung potential. Alam mo, kasi itong location na to is only 5 minutes away sa lake. Kitang-kita yung potential. It's not just potential sa long term, pwede mo rin gawing Airbnb. This is how you use leverage to grow your wealth and grow your portfolio. So in 2028, pag magtatlong taon na siya, meron na kaming equity na build up. Plus, pinili siya namin na 354,000, ni-rehab namin, we increase the value. So that means yung 354,000 namin na binili itong bahay, ang value niya magiging 425 na dahil sa aming upgrades na ginawa sa bahay. Plus, in 2028, meron kaming equity build-up through mortgage paydown ng tenant. So habang binabayaran yung mortgage namin, tumataas yung equity namin. By 2028, lalaki ng equity namin. So ang plano namin, i-refinance namin itong property na to sabay ng ibang properties namin. Once ma-refinance namin ang ilang properties sabay-sabay, ibig sabihin, we have the opportunity now to purchase a larger multifamily unit. That is how you use leverage to build your wealth. Ang equity mo, nakaupo lang sa bahay mo, wow, maganda. Meron kang equity nga sa bahay mo, pero ano bang ginagawa ng equity na yan? Wala. So, it's better to use your equity to purchase another asset. So ngayon, kung ginamit mo yung equity na yun, dalawa na ngayon ang property na umaangat ang value. Not just your property ngayon, no? Kinuha mo nga yung equity ngayon sa isang bahay mo para ibili ng isa. Ngayon, dalawa na sila ngayon ang sabay. Kahit lumiit ang equity mo dito sa first property mo, lumiit nga. Pero, the same equity nilipat mo sa isang bahay, dalawa na sila ngayon ang sabay. Given 10 years, dalawa na sila ngayon ang malaking value. Pwede mo naman ulit i-refinance at i-pull out yung equity mo to buy another unit. That is the power of real estate. Using leverage to grow your portfolio, build your wealth, using other people's money, using the bank's money. After na nga yung sabi ko na once we have done all the rehab, tumaas na ngayon yung value niya from 354 to 425. Meron na nga kami agad na equity which is 70,000, no? Hindi namin hinintay yung equity na yon, hindi namin hinintay yung 70,000. But we did something about it to gain that 70,000. Bakit nga ba real estate ang pinasok namin? OFW ka pa dito sa Canada, pero kahit anong pagod at overtime mo, ganun pa rin yung sitwasyon mo. Dito sa Canada, malaki nga totoo yung kita, pero malaki rin yung gastos. Malaki yung gastos sa rent, malaki yung gastos sa gas, sa groceries, other expenses, yung bills mo. Tumaan ang ilang taon na para wala pa rin natitira. Ganito rin sa akin nung nagsimula ako. Mahaba ang oras, pagod, maliit yung kita, ganun pa rin throughout the years. Wala pa rin naiipon. Salary helps you survive. Assets help you escape. Kasi pag wala kang assets, wala kang target, wala kang goals, tinutupad mo yung pangarap ng employer mo, hindi yung sariling pangarap. That's why importante, meron kang goals, meron kang ambisyon, para yung goals mo, makakamit mo rin, hindi lang yung pangarap ng boss mo. Isa rin sa life challenges bilang isang landlord is yung paghanap ng tenant during winter months. Mahirap mapuno yung units mo basta winter. Kasi syempre, sino naman ang gustong lumipat pag winter, sobrang lamig, magbubuhat ka ng mga gamit mo, mga sofa mo sa minus 40. Syempre, konti lang tao na talagang gagawa nun. Ang maganda sa sitwasyon namin, yung binili namin is duplex. Kahit bakante yung isang unit namin, yung isang unit, nagbabayad ng lahat ng expenses, mortgage, and other expenses like property taxes. Kasi duplex nga siya. So dahil duplex siya, kahit bakante ka, 50% lang yung vacancy mo.
Pero pag ang binili mo ay isang single family, pag bakante ka talaga ng 100%. That is why ang pinili namin sa mga investment strategies namin is small multifamilies kasi kahit hindi perfect yung market, yung units mo mismo dahil multifamily nga siya, makakasurvive siya sa mga downturns. Kung ordinary worker ka lang, katulad ko, you can do the same thing as what I'm doing. Konting sakripisyo, konting delayed gratification, but everything I'm talking about here is very possible. Grow your wealth, build your wealth, so you can say that nagsakripisyo ako dito sa Canada ng ilang taon, meron akong naipundar. Kumpara sa nag-paycheck to paycheck ka lang, sahod lang, umaasa ka lang sa overtime, pero wala kang totoong naipundar. Kailangan lang ng tamang strategy at tiyaga. Kung palagi ka lang nagbabayad ng renta, parang tumatakas sa yung pera mo. Yung pinapayaman mo yung landlord mo, wala kang binibuild na equity para sa sarili mo. Tuwing magbabayad ka ng renta, itong mga binabayaran mo, yung retirement ng landlord mo, yung mortgage niya, at yung kinabukasan niya, hindi yung kinabukasan mo. So, ang renta tumataas taon-taon. Pero pag bumili ka ng sarili mo, na-lock-in mo yung rate na yan kung gaano katagal yung term mo. Kung ayaw mong tumanda na nagbabayad ka pa rin sa bahay ng ibang tao, basagin mo na itong rent lang ng rent na cycle. Mag-build ka ng sariling equity mo para meron ka na ipundar sa sarili mo. Here's an example, kung ako mismo walang investment and throughout the years nasa farm pa rin ako, 5 taon ako sa farm, hindi rin nag-upgrade ng trabaho para maiba yung buhay, nasa farm lang, walang investments, imagine that andito na ako sa Canada for 11 years, imagine kung wala akong assets or nag-upgrade, nandun pa rin ako sa farm, paycheck to paycheck pa rin. So ang life has to be progressive. Dapat umaasenso tayo. Look back 3 years, 5 years ago, kung nabago pa ang buhay mo, kung may kumpara mo sarili mo from your previous self, na umangat ka ba or ganun ka pa rin? Dapat mabago na rin buhay mo to start investing. So ngayon, yung bawat tenant namin, sila mismo yung nagpupundar ng aming future. Pinabayaran nila yung utang namin, pinabayaran nila yung mortgage namin, pinapalaki nila yung equity namin para makabili kami ng ibang bahay. Ginagawa ng ibang tao para sa amin. Pero kailangan mo lang magsimula. Subscribe to this channel kung gusto mo makatuto, makawala sa trabaho lang na mindset. Simple lang dining room area, pero dito rin nagsisimula yung pag-angat ng value once inayos mo. This is the dining area of Unit B. Nung una ko tong nakita, sakto lang, hindi siya wow, pero nakikita ko rin yung potential niya, tamang-tama lang. Pero kadalasan dito may pera pag inayos siya. Ang the best lang dito sa property na nakuha namin, 5-minute walk lang siya papunta ng lake. Tenants love the location. Lifestyle matters. So yung ginawa namin sa Unit B ng dining area, binago namin yung flooring, bago yung blinds at freshen up yung pintura sa walls at sa baseboard. Hindi ito pang porma, ito ay pang renta. Ang kusina maliit lang pero malaking epekto dito sa rental. Ito ang pinaka-the best mong i-upgrade or ayusin para malaki yung pag-angat ng value ng bahay mo, ang kusina. Ito ang kusina ng Unit B. Ito ang isa sa pinaka-importante parte ng bahay. Yung ginawa namin is freshen up ng pintura din ng baseboard at pininturahan lang namin yung cupboards kasi maganda pa siyang tignan, hindi pa siya kailangan palitan. Pinalitan din namin yung mga handles na medyo modern looking kasi yung mga aesthetics na yon, palitan mong handle ng cabinets, palitan mo mga light fixtures, maliit lang yun ng mga bagay pero maganda tignan sa mata ng renters. Mas gusto nila kasi parang modern, sleek yung itsura ba? Tapos not only that, pag ipina-assess mo yung value ng bahay mo, mas nakakaakit para sa nag-assess ng property mo. Ang rehab namin sa kusina dito, nothing fancy. Functional lang siya. Kapag masaya yung tenant, maayos din na yung renta. Ang lesson dito ay small updates lang or small upgrades but malaki yung pag-angat ng value ng property mo. Subscribe kung gusto mo ng mga ganitong mindset. Sala lang pero maluwag ang pakiramdam ng buong unit. Yung in-update namin dito sa unit is nilagyan ng bagong blinds, bagong flooring, at freshly painted yung walls at yung baseboards. Pati na yung trims sa mga bintana. Your tenant's first impression matters. Huwag mag-focus sa fancy design, mag-focus sa durability, cleanliness.
at appeal sa tenant mo, hindi sa mata mo. Malaking dagdag sa value ng isang property yung maayos na basement. Bago namin nabili yung property, yung basement napaayos na ng previous landlord. So, bago yung flooring, bago yung pintura. So, yung ginawa namin is, in-update lang namin kasi meron kaming tenant turnover. Nag-freshen up kami ng pintura, pininturahan namin yung mga pintuan, pininturahan din namin yung baseboard. Pati na yung update sa ibang parte ng basement na hindi napaayos yung flooring, especially yung bathroom. At yung bathroom, napaayos na rin ng previous landlord. At pinalagyan namin ng bagong blinds yung lahat ng bintana. Bakit nga ba mahalaga yung basement? It gives you additional living space. Pag may basement ka, umi-improve yung comfort ng tenant. Tumataas yung tenant retention mo. Tumataas yung value basta finished basement na siya. Imagine this. Your tenants are paying the bills but they are paying your mortgage. Saan ka makakita ng isang utang na self-liquidating siya? Ito yung numbers ng side-by-side duplex. Yung Unit B, fully rented na siya ngayon at $1,650 per month. So the mortgage of this property is $1,400, property tax is $290, the insurance cost is $222, property management cost is $320, maintenance and capex is $320. At may mga ibang expenses pa, but the real cash flow of this property is $450 per month. Dahil ngayon, ako mismo ang nagmamanage ng property na ito, instead na ibabayad namin yung $320 sa property management company, pinabayad namin sa sarili namin. Magiging $770 per month na. So yung parte ng property management, which is 10% of the gross rent, sa amin na pupunta. If you are planning to invest out of your current area, a few hours away like we do, good contractors and proper tenant screening is very, very, very important because you are not there. If you hire the wrong contractors, they will not do a good job. If you get the wrong tenant, they will not pay on time and you're farther away. So those things are very important. Establish your team before you buy the property. Here's our own personal pathway to grow our portfolio, and this is how you can do it too from the growth of your equity in your properties. As an example, this duplex will renew its term on 2028. I-refinance siya namin together with other properties, pull out the equity, cash out refinance to buy a larger multifamily unit. That means manganganak na siya to grow your portfolio. But very important thing is, yung kung ano man yung kita mo dyan, do not let it fund your lifestyle. Use it to grow your personal net worth. And you can continue doing the same thing over and over again. Itong pinakamaganda sa real estate. Kahit ordinaryo ka lang, maliit lang yung kita mo, pwede mong simulan. Di ka kailangan maging milyonaryo bago ka magsimula. Tulad ko, nung nagsimula ako, ordinaryo lang trabaho ko, simple lang, pero nagsimula ako. Mahabang oras, maliit yung kita, pero alam ko sa isip ko na pwede ka ring umunlad. Hindi mo kailangan ng 10 bahay. Kailangan mo lang magsimula at yung unang bahay. Duplex man yan, side-by-side duplex man yan, up and down, multifamily, fourplex, depende sa iyo kung anong plano mo. Hindi siya sexy, mabagal, pero epektibo. Do not be afraid to start small. When you start small, mas importante ang disiplina, ang goals, ang team, at strategy kumpara sa malaking property. Kahit wala kang kapital, pwede ka talagang magsimula. Subscribe kung gusto mong matutunan kung paano maka-acquire ng first rental property mo rito. Walang magbabayad ng bills mo bukas, kundi ikaw at ang properties mo. Hindi ka ililigtas ng overtime. Hindi ka ililigtas ng puro trabaho. Ililigtas ka ng ownership. That is true wealth. True wealth comes from owning something. Ang property hindi nagsasawa sa pagbayad ng bills mo. Simulan mo na ngayon. Isipin mo yung asset, yung appreciation,
cash flow at yung ownership. Hindi lang dapat puro trabaho ang nagbibigay ng income sa'yo. Kung seryoso ka sa future mo, mag-subscribe ka. Magtulungan tayo. Let's spread this channel para maraming Pilipino makapagsimula na sa kanilang financial future. Hindi ko ito pinapakita sa inyo dahil perfect or expert talaga ako. Pinapakita ko sa inyo ito kasi this is based on my own experience na alam ko will help other Filipinos like you, like me, improve our lives. Hindi lang pwede na magtrabaho lang tayo habang buhay. Sabay tayo sa financial journey mo.